Mr. President, sa bunganga niyo na po lumabas na imposibleng hindi makakakilo si Bryce kung hindi alam ng boss niya at yun ay si D. Alcantara. Yes, absolutely correct. Napakadaling analisahin yan. Kahit elementarya siguro, maintindihan yan. Therefore, ang ibig niyo po sabihin, nasangkot dito si Alcantara? Nakakasiguro po ba kayo? Yes, kahit wala pang matibay na ebidensya, alam kong alam mo din yan. Kung ganun, Mr. President, si Alcantara hindi makakakilos at di mamamaniobra ang pundo kung wala siyang boss na mas mataas, which is si Saldico. Yes, but we need more evidence para madiin siya ng husto at wala siyang lusot. Pero sa tingin ko, patungo sa kanya lahat ng ebidensya eh. Ibig sabihin, Mr. President, na hindi din makakakilos si Saldico kung walang mas malaking tao sa likod niya at may kakayahang mag-approve ng mga budget at magpapalakas ng loob niya. Well, that's still a question mark. Don't drop names without proper evidence. Dapat alam mo yan. Dahil isa kang mambabatas. So ayun, lumabas din. Kapag kamaliit na isda ang huhulihin, kaya ng mga contractor engineer din Saldico na nilaglag na ngayon kahit walang evidence, sila na. Pero kapag nababanggit ang mas malaki sa kanila, na alam naman natin na yun ang ulo, biglang lumalabas ang more evidence. That's a different story. It depends upon the credibility and integrity sa inaakusahan. So you're telling me, Mr. President, na mas mataas ang kredibilidad nung nasa likod ni ko? Huwag na tayong maglukuhan, si Romualdez. Pag siya ang sangkot, preno na. Dapat hanggang Saldico lang ngayon. Kung ako sa'yo ngayon, Saldico, kung nakikinig ka sa hearing na to, lumabas ka na. Papayag ka ba na ikaw lang ang masama? Ikaw lang ang makasuhan? At ikaw lang ang pinakautak? Gumalaw na ang kamay ng amo mo. Nilalaglag ka na ng lahat. If I were you, ituro mo na din siya. Dahil alam kong marami ka namang hawak na ebidensya laban sa kanya. Don't wait na mapatay ka nila para manatiling ikaw ang ulo at sila ang ligtas sa mata ng bayan. Nagpasalamat ako dako kay Congressman Saldico nga naminaw gyud siya sa akong awhag nga musulti sa tinuod. Mga ka-vlog, maminaw kita sa iyang salaysay. Matagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin. Huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. Pero habang papauwi na ako, tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihan, "Stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President." Kaya't hindi ako bumalik. Tumikom ang aking bibig, sumunod ako, pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Ngayon, hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Nagsimula ito nung tumawag si Sekmina Pangandaman sa akin nung nag-umpisa ang BICAM process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert or magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. At sinabi pa ni Sekmina, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na yon. Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin at tinanong ko kung may instruction nga ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay totoo nga po. Right after our conversation, tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets.